Magandang umaga po sa ating lahat. Itsagi Isabela, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Pwede po ba natin bigyan ng panahon ng salita ni Lord? Alam niyo mga kapatid, ang salita ni Lord ay hindi dapat natin ikahiya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na iligtas tayo sa kapahamangan. Ang salita ng Diyos ay may buhay. Ang salita ng Diyos ay naggagabay sa ating pamumuhay. Alam niyo, kung dito sa lupa, pinakailangan tayo ng mapa, pinakailangan tayo ng GPS para marating natin ang ating paroroonan at hindi tayo mawawala. Binigyan tayo ng Biblia ng Diyos upang hindi tayo mawala. Ito po ang gabay sa ating pamumuhay, ang salita niya. Bilin po ng Diyos ito. Isigulat ito ng Panginoon noong panahon na si Moises kapatid ay nabuhay. Ibibigay niya po ito sa pamamagitan ng kanyang likod na si Moises. Isinulat po niya sa kanyang tapyas at ito ay nasulat hanggang ngayon. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na salita ng Diyos ay totoo? Kapatid, hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Ito po ang salita at bilin niya po sa atin. Mga kapatid, dumating po ako dito upang ibigay sa inyo ang buhay na walang hanggan. Hindi po ako dumating dito upang hingan kayo ng anumang pera. Dumating po ako dito upang libre na ipamigay ang kaligtasan na nagmumula lamang sa ating Panginoong Jesus Christ. Sa Hebrew, ang pangalan po niya si Yeshua HaMashiach. Nais ng Diyos itsaring sa tela na maligtas kayo lahat at malayo sa kapahamaan. Mga kapatid, paalala lang po sa ating lahat, ang buhay ay hindi nagtatagal. Maaaring umabot ka man ng 100, 120, pero ang kahuli-hulihang kaaway mo pa rin. Dadaan ka pa rin sa kamatayan. Paalala lang po kapatid, ang buhay ay hindi nagtatagal. At ang buhay kapatid ay pansamantala lamang dito sa lupa. Nais ng Diyos na ipaalala sa ating lahat ng salita ng Diyos. Sabi niya sa kanyang salita sa Hebrew 9 verse 27. Buksan po natin ang salita ng Diyos sa Hebrew 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Bitin ko po, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Mga kapatid, wala pong pinipili ang kamatayan. Bawat isa sa atin, dadaan tayo sa kamatayan. Bata ka man, matanda, binatilyo, kung may edad na, tayong lahat ay dadaan sa kamatayan. Kahit ang Panginoon mismo namatay at ang huling kalaban ng Panginoon ay ang kamatayan. Ngunit dahil siya ay Diyos at ngunit dahil meron siyang kapangyarihan na kaya niyang buhayin ang kanyang sarili, nabuhay siya sa mga patay. At ganon din ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Nais niya tayong lahat ay buhayin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sapagkat sinabi ng kanyang salita, sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibibigay niya ang kanyang kaiisang anak na sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na maligtas ka kapatid bago pa huli ang lahat para sa iyo. Alam niyo mga kapatid, darating ang panahon sa buhay mo. Ito ay totoo. Darating yan na ilalagay ka sa kabaong. Titignan ka ng iyong pamilya. Titignan ka na iyong anak. Titignan ka ng iyong magulang kung nauna ka na. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Wala tayong madala. Sabihin na lang natin po, dumating ng panahon, 100 years old ka, nagtagumpay ka sa buhay, pero darating pa rin sa buhay mo ang kamatayan. Ipapasok ka sa isang kabaong at ililibing 6 feet below. At ang naghihintay lamang sa iyo kapatid ay ang mga bangaw at ang mga uod.
Kapatid, wala po tayong dadalhin pagbalik sa langit. Dito sa lupa, kapatid, ang ating dadalhin lamang ay ang ating mga gawa sa Panginoon. Hindi tinitingnan ng Diyos kung mayaman ka, hindi tinitingnan ng Diyos kung doktor ka, nurse ka ba, at sasabihin ng Diyos sa iyo dahil nurse ka, dahil doktor ka, makakapasok ka sa langit o bibigyan ka ng medalya sa langit. Mga kapatid, ang tangi lamang madala mo doon sa langit ay ang mga ginawang dito sa lupa para sa Panginoon. Wala tayong dadalhin sapagkat sabi nga ng salita ng Diyos, dito sa lupa, babalik tayo sa alikabok. Kung nilikha tayo sa alikabok, sa pamagitan ng alikabok din, babalik tayo. Sabi ng mga ngaral chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alakabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sabi niya, dito niyo po, alalahanin mo siya. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon, mga kapatid, na babalik ka na sa alakabok. Ang ating katawang lupa at ang ating hininga na pinahiram ng Diyos sa iyo ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Babalik tayo sa lupa. Walang matitira sa ating katawan. Mga kapatid, ang naghihintay lamang sa atin ay ang mga bangaw at ang mga uod. Yan po ang katotohanan. Nais ng Diyos, mga kapatid, ipaalala sa atin na ang buhay ay pansamantala lamang. Hindi natin ikahiya ang salita ng Diyos sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, sino man ang nahihiya sa akin ay ikakahiya ko. Nais ng Diyos na ibahagi ang salita niya sapagkat ang salita ng Diyos ay makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nais ng Panginoon sa ating lahat na maligtas ka sa kapahamakan. Dahil may kapahamakan sa mga taong ayaw sumampalataya sa Diyos. Ang ating katawan nangangailangan ng Espiritu. At kapag wala ng Espiritu, wala ng kabuluhan ang katawan. Santiago 2 verse 27, sabi ng salita ng Diyos. Santiago 2 verse 26, patay ang katawang walang Espiritu. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Itong katawan, mga kapatid, natin pansamantala lamang ito. Ito ang tinatawag na kung mamatay tayo dito sa lupa, ito yung pinakaunang kamatayan. Pero alam niyo, mga kapatid, itong Espiritu, pagkatapos ng kamatayan, may tinatawag na pangalawang kamatayan. Ito ang hindi alam ng mga tao, kapatid. At ito ang sinabi ng Diyos, ang Espiritu ay papalik sa Panginoon. At sabi niya, bawat isa ay magsusulit sa Kanya. At hahatulan tayo ng Panginoon. At ito na ang tinatawag na walang katapusang kamatayan. Mamili tayo, kapatid, saan tayo mapunta. Buhay na walang hanggan o buhay doon ang kaparusahan. Impyerno. Mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos sa atin sa Pahayag 21 verse 8, hindi po ako nagsabi, kundi ang Diyos, sapagkat ito ay salita ng Diyos. Pahayag verse 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, hindi nagpapahagi ng salita ng Diyos, kapatid, nahihiya. Mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, nakikiapig, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang lahat ng mga sinungaling ay magiging bahagi nila ay lawa na nagliliyab na apoy at kasopre. And take note, di ako nagsabi, kundi ang salita ng Diyos, ito ang pangalawang kamatayan. Kapatid,
Dito sa lupa, ililibing tayo at pagkatapos niyan, ang kaluluwa mo hahatulan na ng Diyos. At ito ang sinabi ng Diyos, ang pangalawang kamatayan. At kapag napunta tayo sa ibang lugar, ito ang lugar na pupuntahan natin, nagliliyab na apoy at asopre. Mga kapatid, kakilakilabot sa araw na yun kapag tayo ay hahatulan na ng Diyos. Ngunit ito ang magandang balita para sa iyo, kapatid. Dahil nangako ang Diyos sa atin, kung sino man ang magtagumpay, ibig sabihin, kung danalig ka sa Panginoon, may relasyon ka, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, tinalikuran mo yung kasalanan, at sinunod mo ang utos niya. Pahayag chapter 2 verse 11, sabi niya, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Ito po ang sinabi ni Lord. Di po ang nagsabi nito. Ito ang kanyang sinabi. Ang nagtagumpay daw, tumanggap sa Diyos, nagtagumpay sa buhay, nanalig sa Panginoong Jesus Christ, siya lamang ang tanging daan at ang katotohanan at ang buhay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Kapatid, hindi ka masasaktan sa pangalawang kamatayan dahil kung tinanggap mo ang Diyos at nagtiwala ka, doon ka sa kaharian ng Diyos. Naalala niyo po ba ang panahon na si Jesus Christ pinako sa krus? May isang taong makasalanan. Katulad ko din dati doon, isang makasalanan. Yung tao na yun, kapatid, nung pinako sa krus, isang kriminal, sabi niya, Panginoon, pagdating ng panahon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Alam niyo, sinabi ng Diyos, simula ngayon, doon ka na sa paraiso, kasama ko. Kapatid, piliin mo ang paraiso, huwag mong piliin ang dagat-dagatan na apoy. Yan ay pangalawang kamatayan. Mga kapatid, hindi ka pa mapapahamak kung manalig ka sa Panginoon. Alalahanin mo, kapatid, ang buhay ay pansamantala lamang. Babalik tayo sa Panginoon. Genesis 3 verse 19, sabi ng Diyos, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing dahil sa alakabok, doon ka nang gagaling. Sa lupang alakabok ay babalik ka rin. Kapatid, lahat po tayong lahat dito sa lupa, ililibing tayo at babalik sa alikabok. Mga hindi mo alam, kapatid, baka bukas ka na, next year ka na, ilang taon na lang ang natira sa buhay mo, kapatid. Ilan na lang po ang taon na titira sa iyo, baka may sakit ka na ng kidney, may sakit ka na sa dialysis ka na, may cancer ka na kaya. Kapatid, yan na po, kapatid, ang panahon na may appointment tayo sa Panginoon. Alam niyo, hindi po nagsisinungaling ng Diyos. Minsan daw tinakda ng mamatay ang tao at pagkatapos niyan ay hukom na ng Panginoon. Lahat tayo, kapatid, haharap na sa may likha at magbibigay sulit sa Kanya. Hindi ka ba natatakot sa araw na yung, kapatid? Natatanungin ka ng Diyos kung ano ang ginawa mo para sa Kanya? Ano ang masagot mo para sa Panginoon, kapatid? Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi ko kayo hinahatulan. Dumating po ako dito para ibigay sa iyo ang biyaya ng Diyos. Pero kung tayo, mga kapatid, hindi tayo makinig sa Kanyang salita, ito po ang tinatawag na pangalawang kamatayan. Babalik tayo, kapatid, sa Panginoon at hahatulan tayo. At kung wala ang ating pangalan doon, ganito ang sinabi ng Diyos. Pahayag 20 verse 14. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay pangalawang kamatayan. Ulitin ko po, ang lawa ng apoy ay pangalawang kamatayan. Kapatid, yan po ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling dahil tapat ang Diyos.
Ang nais ng Diyos kapatid ay maligtas. Mateo 25 verse 4 to 6. Ito ang buhay ng pangalawang kamatayan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ulitin ko po. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Kapatid, kung nais mong maligtas ngayong araw na to, ito na po ang panahon na tanggapin mo ang Panginoon. Alam niyo kapatid, ipagpapalit niyo ba ang buhay dito sa lupa? Sabihin po natin, 100. Gusto mo ba 100 lang ang taon na maligtas ka? Gusto ng Diyos na walang hanggan ang gusto niya. Isipin niyo na lang po kapatid, sa Manila, kukuha ako ng isang pirasong buhangin. Sasakay ako ng bus, 9 hours, pupunta sa Isabela. Ilalagay ko ang isang buhangin dito sa Isabela. Balik na naman ako sa Manila para kumuha ng isang buhangin. Uubusin ko ang buhangin doon sa Manila at ilalagay ko dito sa Isabela. Kailan pa kaya yung maubos? Sabihin na lang natin, naubos ko na ang buhangin sa Manila at nalagay ko sa Isabela. Nandun pa sa Mindanao, nandun pa sa Luzon, ililipat ko lagi. Kailan pa kaya yun, kapatid? Matatapos, walang hanggan sa madaling salita. Nais ni Lord sa iyo, kapatid, na magsiguro ka na, maniguro ka na, dahil tayong lahat ay may appointment sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Wala pong nagtagal dito sa lupa at darating ang panahon, tayong lahat doon sa langit ay magbibigay sulit sa Panginoon. Pero ito po ang magandang balita. Ito ang magandang balita para sa iyo. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak man ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao kasama ang mga anghel at taglay ang kanyang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong ito'y yung gagantipalaan niya ang bawat tao ay sa kanyang ginawa. Tandaan ninyo ito kapatid, sabi ng Diyos. Ito lang ang magandang balita rin. Kung maabutan tayo ng Diyos na babalik siya, makukuha tayo ng buhay kapatid. Pero sabi ko nga sa inyo, ang buhay ay hindi nagtatagal. Malay mo, baka next year na tayo mawala dito sa lupa. At ang tanong, kapatid, kung ang pangalan mo ba ay nasulat sa aklat ng buhay? Sapagkat ang sinabi po niya sa atin, kung sino man na hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa langit ay hindi makakapasok sa langit. Ang tanong po, nasulat na ba ang pangalan mo sa langit? Handa ka na ba kapag ikaw ay kunin na ng Diyos? Kapatid, sigurado ka na ba saan ka punta? Yan po ang katanungan. Pero sabi ng Diyos sa ating una, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak, si Jesus Christ of Nazareth. Sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, tanggapin mo ang Panginoon ngayon sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat sa iyo. Samantalang may buhay ka, tanggapin mo siya at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ipapangako ko sa iyo na ikaw ay magtagumpay kapag sundan mo lang ang isang prayer na ito. Sige, tanggapin mo siya sa buhay mo, kapatid. Buksan mo lang yung puso. Madali lang to, kapatid. At
maiiba ang iyong buhay. Hindi ko kayo binatulan sapagkat ako din ay isang alipin ni Satanas dati noon. Ngunit nung sinimulan kong magbasa ng Bible, hindi ko ako naligaw at doon ko nakita ang buong katotohanan. At nais ni Lord, makilala mo siya ng gusto sa pamamagitan ng kanyang salita. Manalangin po tayo, sabihin mo lang, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Panginoon, salamat po Panginoon sa biyaya mo ngayon. Tinatanggap kita Lord bilang aking Diyos at tagapagligtas at naniniwala po ako sa iyong anak na si Jesus Christ na matay sa krus, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. At Lord, isulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At kapag ako ay harap na sa iyo Lord, naway wala na po akong pananagutan sa iyo. Salamat po Panginoon, kaya nabalik namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang umaga po pala sa inyong lahat. Shaggy Isabela, maraming salamat po sa inyong panahon. At salamat po sa Panginoon dahil nakarating po ako sa inyong lugar. Kapatid, naglakbay pa po ako sa Mindanao, tumawid sa Visayas, at andito naman po sa inyong lugar sa Luzon. At biyaya ng Diyos, nagawa po ang kalooban ng Panginoon. Salamat po sa inyong panahon. At hanggang sa muli, naway magkita-kita po tayo sa langit. Salamat po kay Lord Jesus Christ. To God be the glory. Amen.